Ang turo tungkol sa pagkagalit. Narito na ho tayo. Ang turo tungkol sa pagkagalit. Narinig ninyo na nung unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang kumamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapatas sa apoy ng impyerno. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos, at malaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang pusing. Ang turo tungkol sa pagkagalit. Tungkol sa pagkagalit. Sobrang galit masama rin Kuya Bert, no? Yung hindi, parang hindi makontrol ang sarili natin. Yung galit na galit ka pagkatapos kung ano-anong nalabas sa bibig natin. May turo pala dito ang ating Panginoon at nung kanya kapanahunan siguro nakikita niya rin sa mga tao doon sa kanyang mga inaaralan, at dahil ang Panginoong Hesus naman ay nabuhay sa isang environment na marami talaga yung mga pangkaraniwan ang nagaganap na pagkagalit sa kapwa at pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa. At tungkol sa mga paghahabla sa mga hukuman, diyan naging bukas na yan sa mga tao noong mga panahon yon. Kaya ang Panginoong Hesus nagkaroon na ng turo dito. Ano po ang inyong nakikita rito ng mga mensahe na gusto may impact sa kasalukuyang panahon natin ngayon? Alam mo, Kuya Men, kahit sa ngayon naman kapag nakamatay ka, mananagot ka sa hukuman. Diba, mabibilanggo ka. At ang alis nga dati, kamatayan din ang hatag sa iyo. Pero ngayon inalis yun. At ginawang habang buhay na lang. Kuminsan may nahatulan 2, 3 habang buhay. So, ang ibig sabihin, talagang mananagot ka. Pero ang ibig ipahiwatig sa atin ng Panginoong Diyos dito ay yung hukuman sa langit. Yun ang dapat nating ilagan. Dahil yung hukuman sa langit ay walang hanggan yun Itong hukuman dito sa lupa may hangganan kung halimbawa nga, nahatulang ka ng habang buhay, pagkatapos, nagpakabait ka lang sa hukuman, mapapardon ka na Doon, walang pagkapardon doon no? Kasi, kung titingnan mo, Kuya Men, sa mga pangyayaring ito, sabi ng Panginoon, napakasaklaw nito. Ang mapuot ka lang. Sa kapwa mo, ay mananagot ka na sa hukuman. So, ang ibig sabihin, Kuya Men, ang galit ay walang puwang sa Diyos. Ang galit ay hindi pag-aari ng Diyos. At ang pukot ay hindi rin pag-aari ng Diyos. Ito'y pag-aari ni Satanas. Kaya, dapat natin isipin na tayo ay hindi dapat magalit kanino man. Maging ito'y may galit sa iyo, huwag kang magalit sa kanya. So, ang itinuturo sa atin ng Panginoon, kung gusto nating tunay na maging anak ng Diyos, ay huwag maghari sa anumang pagkakataon, kahit na isang saglit ang galit sa ating kalooban. Alisin natin lahat ito, sapagkat ito'y pag-aari ng kalaban ng Diyos. Huwag tayong magtaglayin ng anumang galit sa ating kalooban at kaisipan.
huwag nating itanim ito, sapagkat ang anumang itinanim na galit natin sa ating puso, siyang magwawasak sa ating buhay. At mayroon pang maganda rito, Kuya Men. Yung magsabi kang ulol ka, mapapasaapoy ng impyerno. No? Napakahirap nito. Ulol lang eh. Pero ngayon, Kuya Men, mukhang piping ng tao ito, lalo na yung mga kabataan eh. Na? Wala ka siguro kung halimbawa nasa kalye ka? O kung halimbawa nasa tambayan ka? Wala sigurong araw na hindi mo maririnig ito, nakakalungkot. Bakit? Dahil kung minsan mismong sa loob ng pamamahay, maririnig ang salitang ito sa kanilang mga magulang. Ano mamamana nila? Ng kanilang mga anak. Anong madadala nila sa kanilang kapwa? Ang salitang makapagdudulot ng kaparusahan sa impyerno. Mga ginigili namin tagapakinig, sana po, kung nakikinig kayo ngayon sa palatuntunan ito ng ating Panginoon, huwag nating babasahin sa ating labi at lalabas itong salitang ito na ulol ka. Kung may marinig tayo nito, sana sabihin natin at paalalahanin na napakasama ng ang salitang ulol ka. Nang galing ito mismo sa bibig ng Diyos, ang salitang ito, sana sa mga sandaling ito ay magkaroon ito ng puwang ang napakaliit na salitang ito na ikapapahamak ng ating buhay sa Diyos. At dito sa huling bahagi ng binasa mong talata, Kuya Men, sabi, kung may magsakdal sa iyo, makipagkasundo ka kagad. Nakakalungkot ito. Maraming mga kakapatid na kung minsan nagsusumpaan pa, na sinasabi pang hindi niya kakausapin ng kapatid niya, kahit na magpantay ang kanyang mga paa. Nakakalungkot. Bakit nagkakaganito? Dahil sa galit ng tao. Dahil sa galit niya sa kanyang kapatid. Dahil sa hindi niya pangunawa sa kanyang kapatid. Dahil sa kanyang kayabangan. Dahil sa kanyang kasakiman. Dahil sa lahat ng bagay na taglay niya na makumundo sa mundong ito. Dahil kung ikaw ay makadiyos, ay hindi mo tataglayin ang pag-uugaling ito. Ang sabi nga niya, kung hindi ka makipagkasundo, ay magbabayad ka hanggang sa huli-huli ang kusin ng iyong pagkakautang. Kuya Men, alam mo, sa tinurang ito, naalaala ko yung mga sinasabi ng kapatid natin sa ibang pananampalataya na tayo daw mga Katoliko ay meron tayong venial sin, meron daw tayong mortal sin. Ang kasalanan daw ng tao pare-parehas lang. Kapag ikaw ay may bahid ng kasalanan, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya sabi nila, wala nang mortal, wala nang venial. Dito, mayroong nakalagay, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ang kusin. At ang pinakamahalaga sa kanila, hindi sila naniniwalang mayroong purgatory. Dito maliwanag Sinasabi ng Panginoon magbabayad ka. So kapag nabayaran mo na ang lahat ng pagkakautang mo, makukulong ka pa ba? Kung nabayaran mo na, hindi ka makakalabas, sabi ng Diyos. So makakalabas ka pag nabayaran mo na yun. Maliwanag ito
ibig sabihin, pagka nagsisi ka na, Di ba? Halimbawa, namatay ka. nakapag-sisi ka,